Bumalik tayo sa nakaraan noong nasa laro pa siya noon. Matagal nang kilala at iginagalang ang grupo ni Kaiser bilang pinakamalakas na pangkat sa buong laro. Sa isang panayam, tinanong siya ng isang mamamahayag tungkol sa lihim ng kanilang tagumpay at kung paano nila nagagawang talunin ang mga piitan na itinuturing na imposibleng malampasan ng iba. Simple lang ang naging sagot ni Kaiser, kailangan lang nagampanan ng bawat isa ang tungkuling bagay sa kanila. Itinuro ng mamamahayag na karaniwang nangangailangan ng isang pangkat ng apat na uri ng manlalaro, ang tagasanggalang, ang mananakit, ang manggagamot, at ang taga-suporta. Ngunit dahil wala silang tagasanggalang sa kanilang grupo, nagtataka siya kung posible nga bang makipagsapalaran ng ganoon. Inamin ni Kaiser na mahalaga nga ang papel ng isang tagasanggalang sa anumang pangkat. Sila ang kailangang humarap ng mag-isa sa kalaban, pigilan ang mga galaw nito, at saluhin ang lahat ng tama ng mga atake. Labis na nagulat ang mamamahayag nang sabihin ni Kaiser na siya mismo ang gumagawa ng lahat ng iyon. Isang puno ng kumpiyansyang ngisi lang ang kanyang ipinakita bilang sagot. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Halos wala nang matino sa isip ng mabangis na kalaban habang nagngingit-ngit ito sa galit. Nanunood lang si Shieldy na hindi makapaniwala at hindi maintindihan ang kanyang nakikita. Kahit ang mga dalubhasang tagasanggalang ay nahihirapang pigilan ang mga galaw at gawin ng kalaban gamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Ngunit ginagawa ito ni Kaiser ng napakadali at walang kahirap-hirap, nang hindi man lang gumagamit ng kahit isang espesyal na kasanayan. At nagagawa niya ang lahat ng ito habang ang kanyang tungkulin ay tagapanakit lamang. Sumigaw ng napakalakas ang Goblin Warrior. Para kay Kaiser, ang ganitong antas ng mga galaw ay hindi man lang maituturing na hamon. Muling umatake siya at pinigilan ang daloy at lakas ng galaw ng halimaw. Nanatiling tahimik ang buong kasama habang pinapanood si Kaiser na tiyak at tumpak lamang sa mga mahihinang bahagi ng katawan ng kalaban. Mahigpit na binabantayan ni Shieldy ang sukat ng lakas nito. Sa wakas, umabot na ito sa 20%. Nagbabala siya sa lahat na maghanda, dahil magsisimula na ang ikalawang bahagi ng labanan. Pumwesto ang lahat at naghanda sa anumang maaaring sumulpot. Lumabas ang abiso mula sa sistema, sa wakas ay lumitaw at nagpakita na ang natatanging katangian ng kalaban. Nagbitak-bitik ang lupa habang yumepekto ang kapangyarihan ng mandirigma. Pumasok ang goblin sa matinding galit at puot, at biglang tumaas at lumakas ang lahat ng kakayahan at lakas nito. Matagal nang hinihintay ni Kaiser ang pagkakataong ito. Ang mga natatanging katangian ay mga espesyal na kapangyarihan na nagkakaiba-iba depende sa uri ng kalaban. Ang goblin na ito ay may dalawang ganitong kakayahan na tinatawag na 007 na pagputok. Kapag nakapagtamo ang pangkat ng apat na sunod-sunod na pisikal na atake, lahat sila ay makararanas ng panghina. At kapag tatlong sunod-sunod na mahikang atake naman ang tumama, ibabalik at ipapanag ng kalaban ang lahat ng pinsalang tinanggap nito. Nagpakawala ang halimaw ng nakabibinging hiyaw. Dahil sa epekto ng matinding galit, bumagal ang pag-atake at pagkilos ng buong pangkat. Nagkagulo at natakot ang lahat ng mapagtantong lalong naging mahirap at mabigat ang labanan. Ngunit sa kabila nito, nakatanggap si Kaiser ng natatanging abiso. Ang kanyang sariling natatanging katangian ay pumipigil sa anumang uri ng impluwensya sa isipan. Siya ay ganap na ligtas at hindi apektado ng anumang epekto ng pagbabago o matinding galit ng kalaban. Napangiti siya nang malaman niyang wala sa kanya ang bisa ng mga panghina at sumpang iyon. Nagutos si Shieldy na itigil muna ang pag-atake at mag-focus muna sa pag-iwas. Inaakala niyang nahaharangan at nahihirapan din si Kaiser, ngunit sinabi lang sa kanya ni Kaiser na maghintay. Humakbang siya pasulong, at kumantab ang kanyang mga mata na puno ng matinding lakas at kapangyarihan. Ngumiti si Kaiser, handa nang tapusin ng mag-isa ang buong labanang ito. Wala nang nagawa si Shieldy kundi ang manood habang tumitindi ang bigat at panganib ng sitwasyon. Sa isang iglap at napakabilis na kilos, tumalon si Kaiser sa himpapawid upang ibigay ang huling hampas. Nagpakawala ng huling desperadong hiyaw ang mutant warrior habang umaabot sa sukdulan ang labanan. Hinarap ni Kaiser ang matinding puot ng halimaw ng harapan, at nagpakawala ng isang napakalakas na hampas na nagliwanag sa buong kuweba. Kumislap ng malamig na pulang liwanag ang kanyang mga mata habang naghahanda para sa pangwakas na hagupit. Walang awang hiniwa at tinagpas niya ang kalaban ng may katumpakan at kahusayan. Nagkalat ang dugo sa mga pader ng kuweba. Hirap na hirap kumilos sina Shieldy at Yuban Kyung. Lubos silang nabibigatan dahil sa mga epekto at sakit na dulot ng kalaban, habang puno ng pagtatakang nanunood at nagtataka kung paanong si Kaiser lamang ang nananatiling nakatayo, matatag, at walang anumang nararamdamang hirap. Tinatitigan lang siya ni Shieldy, at sa wakas ay nauunawaan na niya ang napakalaking agwat at pagkakaiba ng kanilang galing at kakayahan. Muling tumama ang isa pang hagupit, na lumusot ng malalim sa natitirang pananggalang ng kalaban.
Sa sandaling iyon, tunay na nagmukhang Diyos ng digmaan si Kaiser. Patuloy siya sa walang humpay na pag-atake, gumagalaw ng napakabilis na kahit ang halimaw ay hindi makita o masundan ang kanyang mga kilos. Lubos na nalulula at nauubusan na ng lakas ang mutant goblin, habang mabilis na nauubos ang natitira pang lakas nito sa ilalim ng walang humpay na atake. Bumulong lang si Shieldy habang nakatitig sa ipinapakitang kapangyarihan ni Kaiser. Sumigaw sa matinding sakit ang halimaw habang papalapit na ang wakas nito. Walang bakas ng emosyon o pag-aalinlangan si Kaiser, nananatiling matatag at nakatuon lamang sa pagpatay. Umikot siya ng malawak gamit ang kanyang talam, tinagpas at hiniwa ang lahat ng nasa dadaanan nito. Bawat kilos ay pinag-isipan at kinalkula para sa pinakamatinding pinsala. Sa puntong ito, hindi na lamang siya nakikipaglaban, kundi masasabing sistematiko at planado niyang winawasak at binubuwag ang kanyang kalaban. Nagkalat ang dugo sa buong paligid habang tumatama ang isa pang mapaminsalang hagupit. Sa wakas ay huminto si Kaiser. Ang pulang alingawngaw na nakapaligid sa kanya ay puno ng nagbabagang kapangyarihan. Sunod-sunod na lumabas ang mga abiso mula sa sistema na nagkukumpirmang tumaas ang kanyang antas at patuloy na gumagaling sa paggamit ng espada. Dahil sa kanyang malulupit at makapangyarihang mga hampas, halos wala nang nagagawa at hingal na ang kalaban. Sa harap ng labis na pag-atake na walang anumang nas-ayang nagalaw, ang napakalaking halimaw ay nanatiling nakatayo ngunit tila nakapako sa kinatatayuan. Paralisado dahil sa matinding takot, at habang hindi binibigyan ng kahit sandaling pahinga o pagkakataong makabawi, gumamit siya ng isang parang pagkawala at paglitaw ng kapangyarihan mula sa malayo. Sa isang kisap mata, ang anino ni Kaiser ay nasa likuran na agad ng kalaban. Bahagyang yumuko si Kaiser at tumingin sa ibaba. Sa sandaling iyon, biglang nagliyab ang kanyang mga mata ng nakamamatay na pulang liwanag, isang tanda na naisaaktibo na ang kanyang pinakamalakas at pangwakas na kakayahan. Isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumabog at sumikat ng hatiin at tagpasin ng kanyang talim ang katawan ng higanteng halimaw sa dalawa. Ang lakas ng hampas ay napakalakas at napakalupit kung kaya't nilamon nito ang lahat ng bagay na nasa paligid. Nang mawala at hamupa ang liwanag, ang dating nakakatakot at kinatatakutang kalaban ay naging tambak na lamang ng mga labi, at bumagsak sa lupa habang tuluyang nagwakas ang pag-iral nito. Nagkumpirma ang sistema ng pagkatalo nito at ipinaalam na nalampasan na at naalis na ang piitan. Ang iba pang kasama ay nakatayo lamang at natitigilan sa katahimikan, hirap na hirap intindihin at paniwalaan ang kanilang nakita. Nagsimula silang mag-usap-usap at nagtatanungan kung sino talaga ang taong iyon. Iniisip ni Shieldy kung ito nga ba ang maalamat at kilalang manlalaro, ang tunay na si Kaiser. Sina Yuban Kyung at ang iba pa ay nakanganga lamang at walang masabi. Tumingin sila sa paligid ng bakanteng kuweba, na nararamdaman pa rin ang bigat at tindi ng labanan. Ang katawan ng halimaw ay nakahandusay at hindi gumagalaw sa lupa, isang patunay ng panig at walang kawawang pagkatalo nito. Lumabas ang ranggo ng mga nakatapos, at makikitang ang pangkat ni Shieldy ang nasa unang pwesto na may napakalaking agwat sa iba. Kalmadong hinawakan at inayos ni Kaiser ang kanyang espada, na parang handa lamang para sa susunod na labanan. Ibinahagi na ang mga gantimpala, at syempre, si Kaiser ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi. Sinimulan niyang pulutin at kolektahin ang mga naiwang kayamanan, simula pa lamang sa isang pambihirang balat na pang-itaas na galing mismo sa halimaw. Idinagdag din niya sa kanyang mga gamit ang isang pares ng mga palamuti sa balikat ng mutant goblin. At higit sa lahat, nakuha niya ang napakalaking pulang espadang hawak ng kalaban. Ngunit ang tunay na gantimpala ay ang titulong, Hari ng Mabilis na Pagtatapos, na nagbibigay ng panghabang buhay na dagdag sa kanyang bilis at liksi. Bumaling si Kaiser sa pinangyarihan na may puno ng kasiyahang ngisi habang nagbibigay ng puna tungkol sa naging pangangaso. May nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata, at inamin niya na mas masarap at mas magandang tingnan ang mga goblin kapag sila ay hiniwa-hiwa at pinagputol-putol. Huminga muna ng maluwag ang buong pangkat sa loob ng madilim na kuweba, habang unti-unting tumatagos sa kanilang isipan ang kamangha-manghang bagay na kanilang nasaksihan. Nakatunganga naman ang mamamana at ang salamangkero dahil sa pambihira at napakahahalagang mga gantimpalang kanilang natanggap. Nag-agawan pa ang kanyang mga kasama upang magpasalamat kay Kaiser sa naging tagumpay, ngunit nginitian lang niya ito at winalis na parang wala lang iyon sa kanya. Nakatutok na agad ang kanyang isipan sa susunod pa lamang na hamon. Binuksan ni Shieldy ang talaan ng mga ranggo at tinanong si Kaiser kung nais ba nitong makita ang kanyang pangalan sa pinakatuktok. Nasa unang pwesto sila, na halos 6 na minuto ang lamang sa pangalawang pangkat. Labis na nahiya at humingi ng paumanhin si Shieldy dahil hindi niya napalitan ang pangalan ng kanilang pangkat upang maibigay ang nararapat na pagkilala kay Kaiser.
Napakamot lang naman si Kaiser sa kanyang ulo, dahil sa totoo lang ay tila pasakit pa nga sa kanya ang mapasabak sa ganitong katanyagan. Ang tagumpay na ito ay sapat na upang makuha ang atensyon ng 10 pinakamalakas na samahan sa laro. Kahit para lamang sa isang lugar na panimulang tirahan, ang paghawak sa unang pwesto ay tanda ng napakalakas na kapangyarihan. Nalampasan pa nga nila ang ranggo ng maalamat na manlalarong kilala sa pangalang Massacre. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Shieldy at ang kanyang mga kasama, dahil pakiramdam nila ay ninakaw nila ang kanyang karangalan. Nag-alok sila ng anumang kabayaran na naisin niya, pera, kagamitan, o kung ano paman. Napatawa lang ng mahina si Kaiser sa sobrang bigat ng kanilang dinaramdam. Tumangala si Shieldy, nagulat sa naging reaksyon niya. Sinabihan lang sila ni Kaiser na huwag mag-alala dahil automatiko namang nakatala sa sistema ang pangalan ng pinuno ng pangkat. Bukod pa rito, hindi naman niya inaasahang makakakuha agad ng unang pwesto sa ganito kaga. Wala rin naman siyang hilig na maging sentro ng atensyon, madalas ay mas marami pa itong abala kaysa sa pakinabang. Gayunpaman, hindi naman siya nagrereklamo sa mga naging gantimpala. Nakuha na niya ang buong hanay ng kagamitang pangmandirigma, at ang mga kakayahan ng mga pambihirang bagay na ito ay sadyang hindi pangkaraniwan, ito na ang pinakamahuhusay na kagamitan na matatagpuan sa bahaging ito ng laro. Dahil sa mga bagay na ito, imposibleng masira ang kanyang kalooban. Nagsimula siyang humalaklak, lalo lang ikanalito ni Shieldy. Hindi niya mapigil ang matawa sa kung gaano kabuti ang naging resulta ng pagkakataong ito. Muling sinabi ni Kaiser sa kanila na kalimutan na lamang ang usaping iyon at ayos na ang lahat. Mula noon ay naging tapat na tagahanga na si Shieldy, at nanumpa ng buong katapatan kay Kaiser. Sa kanyang palagay, ang ugali at pagkatao ni Kaiser ay kasing taas at kasing husay din ng kanyang galing sa pakikipaglaban. Biglang umugang at lumitaw ang isang lagusan, hudyat na magsasara na ang piitan. Habang papaalis sila, inamin ni Shieldy na dati ay inakalang labis-labis lamang ang mga papuri tungkol kay Kaiser, ngunit ngayon ay lubos na siyang naniwala. Lumingon si Kaiser sa huling pagkakataon patungo sa piitan, at sa wakas ay nauunawaan na niya ang kahulugan ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Tinawag siya ni Kaiser, nagtataka kung balak ba niyang maiwan. Walang imik na humakbang lamang si Kaiser patungo sa lagusan at iniwan ang piitan. Ang asul na liwanag ng lagusan ay pinalibutan sila habang sila ay ibinabalik sa daigdig. Nakabalik sila sa lungsod, kung saan ang mga tore nito ay tila nakaaabot sa malinaw na kalangitan. Dumiretso ang pangkat sa Ardback Alley upang hanapin ang isang tiyak na tindahan. Ang loob ng tindahan ng alkmista ay tila ibang daigdig, puno ng mga kakaiba at mahihikang bagay. Tumingin sa paligid si Kaiser, at ang kanyang matalas na paningin ay tumutok sa isang figure sa tapat ng bangkita. Isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal ang nakatayo sa likod nito, at nakatago sa dilim ang kanyang mukha. Ito si Calde, ang alchemist, at tila hindi siya natutuwa sa pagdating ng mga bisita. Nakaramdam agad ng kilabot ang iba pang kasama, ngunit para kay Kaiser ay isang masungit lamang itong tao. Tinitigan sila ni Calde mula ulo hanggang paa at nagtanong kung naparoon ba sila upang isuko ang kanilang gawain. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa pangangailangan niya ng mga materyales para sa pananaliksik at kung paano siya banibigo ng karamihan. Hindi umimik si Kaiser. Ibinagsak na lamang niya sa bangkita ang isang lalagyan na naglalaman ng madilim at mapulang likido. Nanlaki ang mga mata ni Calde. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, dugo ito ng isang mutant goblin. Napasigaw siya sa gulat dahil wala pang 40 minuto mula nang sila ay umalis. Buong pusong ipinagmalaki ng pangkat ang kanilang sarili habang ninanamnaman ang kawalan ng paniniwala ng alchemist. Dahil sa titulong ganap na pagkagusto ni Kaiser, mula sa pagiging masungit ay naging labis na interesado at giliw na si Calde sa kanila. Kinumpirma ng sistema na natapos na ang gawain at nagsimulang dumating ang mga gantimpala. Nakakuha si Kaiser ng malaking halaga ng ginto at isang natatanging singsing na pilak na ginawa mismo ng alkmista. Ang dami ng karanasang nakuha mula sa gawain ay napakalaki kung kaya't 2 beses na tumaas agad ang antas ni Kaiser. Opisyal na niyang nalampasan ang pagsubok na bilang 0 at pinahihintulutan na siyang maglakbay patungo sa pangunahing kontinente. Bilang karagdagang gantimpala dahil sa kanyang mataas na ranggo, nakatanggap din siya ng tiket para sa pagbunot ng karaniwang antas na kakayahan. Dahil umabot na siya sa ika-10 antas, nakuha rin niya ang isang tiket para sa pagbunot ng alinmang kakayahan upang subukan ang kanyang kapalaran. Halos hindi na makapaghintay sa tuwa ang buong pangkat at nagdiwang dahil sa wakas ay makakaalis na sila sa panimulang lugar. Ngunit mayroong nakatagong gantimpala. Nakatanggap si Kaiser ng personal na sulat mula kay Calde. Ito ay isang pambihirang bagay, isang simpleng sulat na isinulat mismo ng kamay ng alkmista. Isip-isip lang ni Kaiser na titingnan na lamang niya ito sa ibang panahon.
Mas mahalaga pa rin ang kanyang kasalukuyang gagawin. Binuksan niya ang menu upang gamitin ang kanyang tiket sa pagbunot ng kakayahan. Ito na ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Isang hanay ng mga kumikinang na card ang lumitaw sa kanyang harapan, na lumulutang sa karagatan ng asol na liwanag. Tinitigan niya ang nagniningning na mga card habang bahagyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi kasing dakila ang anyo nito kumpara sa mga gantimpala mula sa tahanan ng mga Diyos, ngunit sapat na ito. Ginamit niya ang kanyang kakayahang, mata ng katotohanan, upang makita ang nilalaman ng mga card at mapili ang pinakamahusay. Alam niyang walang makukuha na maalamat na kakayahan mula sa karaniwang tiket, kaya't hindi na siya umasa ng mataas. Pinili niya ang kakayahang, Charging Slash, isang pangkaraniwang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na sumugod pasulong habang umaatake. Ito ay isang matatag at kapaki-pakinabang na kakayahan na dati na niyang ginagamit noon pa man, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa ikalawang tiket. Naghanda na siyang gamitin ang tiket para sa alinmang kakayahan, umaasang makakakuha ng bagay na makapagbabago sa takbo ng laro. Biglang may lumabas na babala mula sa sistema na nagpawala ng kanyang tuwa. Tinitigan niya ang tabing, hindi makapaniwala sa nakikita. Pinipilit siyang ilog out ng sistema dahil 10 oras na siyang tuloy-tuloy na naglalaro. Nagsimula nang magsara ang bintana ng pagbunot habang napuputol ang koneksyon. May 2 segundo na lamang ang natitira, at desperadong sinisikap ni Kaiser na tapusin ang pagpili. Umabot na sa huling segundo ang bilang, habang ang mga kumikinang na card ay umiikot-ikot sa nakakabulag na liwanag. Sumugod pasulong si Kang Do-hyun na may kasabay na gulat na sigaw, at desperadong inabot ang kamay upang gawin ang huling pagpili. Ngunit biglang naputi ang buong tabing habang sapilitang isinara ng sistema ang laro, naputol ang kanyang koneksyon sa sandaling matapos lamang sana ang pagbunot. Naglaho ang buong paligid sa nakakabulag na puting liwanag habang sapilitang tinanggal ang kanyang koneksyon sa laro. Naging madilim ang lahat sa loob ng kanyang silid, at ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng kanyang makabagong kagamitan sa paglalaro. Binuksan ni Kang Do-hyun ang takip ng lagusan at nakatulala sa kawalan, na parang nakakita ng multo. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kanyang dibdib na parang katatapos lang tumakbo ng mahabang takbuhan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na sigaw dahil sa matinding pagkabigo. Ang maputol na koneksyon sa pinakasukdulan ng pagbunot ay ang pinakamasamang bangungot ng sinumang manlalaro. Maliwanag at maaraw ang araw sa labas, ngunit sa loob ng silid na iyon, ang kaluluwa ng isang manlalaro ay nasa matinding paghihirap. Nakaupo roon si Do-hyun at hindi mapakali sa sobrang pananabik. Hindi siya makapaghintay na makabalik agad sa laro. Nanatili ang kanyang tingin sa orasan hanggang sa tumapat ito sa ganap na 10. Sa wakas, oras na. Kinagat niya ang kanyang hinlalaki habang kumikilabot ang kanyang mga mata sa pananabik. Kailangan niyang malaman kung ano ang nakuha niya. Walang sinayang na sandali, muli siyang pumasok at sumisid sa loob ng kagamitan. Iniskan ng sistema ang kanyang mga mata at tiniyak ang kanyang pagkakakilanlan, at agad na sinimulan ang muling pag-uugnay. Lumabas ang tabing ng pagkarga, na muling tinatanggap siya sa daigdig ng Diyos ng tagapagligtas. Isang maliit na mensahe ang bumati sa kanya, na nagnanais ng masayang paglalakbay na parang nagbabakasyon lamang siya. Muling lumitaw ang kanyang katawan sa likurang eskinita ng Ard, sa lugar kung saan siya huling umalis. Hindi na tumigil o tumingin pa sa paligid si Kaiser. Agad siyang tumakbo ng mabilis sa eskinita. Laman ng kanyang isipan ng kulay dilaw na liwanag na kanyang nakita bago maputol ang koneksyon. Karaniwan, ang ganitong uri ng liwanag ay tanda ng pinakamahalagang kagamitan. Tiningnan niya ang kanyang inventaryo at nakita ang isang hindi pa nabubuksang card ng kakayahan na nakaimbak. Ito na iyon. Umaasa siyang maalamat ang nakuha, ngunit sinikap niyang huwag masyadong umasa upang hindi siya mabigo. Hinawakan niya ang card at bigla itong naglabas ng napakaliwanag na liwanag. Ito ang kakayahang pangbayani na tinatawag na backstab. Sa pangkalahatan ay para lamang ito sa mga assassin, at ayon sa paglalarawan, nagbibigay ito ng kakayahang lumipat agad sa likuran ng kalaban upang magbigay ng matinding pinsala. Nanatiling nakatitig si Kaiser sa pangalan nito na puno ng gulat. Backstab, tunay nga ba? Ito ang tanda at pangunahing galaw ng mga assassin. Ang kakayahang kinapopootan ng bawat manlalarong na nakikipaglaban mula sa malayo. Ito ang nagpapaalis ng agwat sa pagitan ninyo, na ginagawang walang kabuluhan ang anumang layo para sa sinumang sumusubok tumakas. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Siya ay isang mandirigma, ngunit nakuha niya ang isa sa pinakamahuhusay na kakayahan sa paggalaw sa buong laro. Nagsimula siyang humalaklak ng mag-isa habang napagtanto na ngayon ay madali na niyang mapupuksa ang anumang halimaw o kapwa manlalaro ng walang anumang hirap. Habang siya ay nasa ganitong kalagayan, may dumaan na isang magkasintahan.
Ang lalaki ay nagyayabang tungkol sa kung gaano niya kakilala at kabisado ang laro, ngunit bigla siyang tumigil sa pagsasalita at tumingin sa paligid na puno ng pagkalito. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo sa eskinita at tumatawa ng nakakatakot, parang kontrabida mula sa isang pelikula. Lubusang nahigop ni Kaiser ang kanyang sariling tuwa kaya hindi niya namamalayan kung gaano siya nakakatakot tingnan. Halos umuusok na ang kanyang katawan sa dami ng emosyon. Labis na natakot ang magkasintahan. Kumbinsido silang nakakita sila ng isang baliw. Hindi na nila tinapos ang kanilang pinag-uusapan, agad silang tumalikod at tumakbo palayo. Sa wakas ay natauhan na rin si Kaiser. Nagtataka kung bakit biglang umiiwas at lumalayo ang lahat sa eskanitang iyon. Binaliwala na lamang niya ito. Oras na upang itigil ang pagmukhang baguhan at isuot ang kanyang tunay na kagamitan. Inilabas niya ang mga nakuha mula sa Mutant Goblin Warrior, ang pulang balat na pangitaas, ang mga pananggalang sa balikat, ang napakalaking pulang espada, at ang pilak na singsing mula kay Calde. Sa kanyang palagay, kapag nakita ng iba ang ganitong hanay ng kagamitan, iisipin nilang magdalawang isip muna bago siya guluhin. Isinuot niya ang lahat, at talagang nagmukhang mapanganib siya. Ang pulang pananggalang at ang napakalaking espada na nakapasan sa kanyang balikat ay sapat na upang magbigay ng babala sa sinumang makakakita. Naglabas ng abiso ang sistema, kapag umalis na siya patungo sa pangunahing kontinente ng Raven, hindi na siya makakabalik pa sa Ard. Hindi nagdalawang isip si Kaiser. Dumiretso siya patungo sa napakalaking asol na lagusan. Habang nagsisimula ang huling pagbilang, tumingin sa unahan si Kaiser na may kaunting panghihinayang dahil umalis siya ng walang maayos na paalam. Naisip niya ang pangkat na kanyang iniwan, at napagtantong nagustuhan pala niya ang mga kasamang iyon. Umabot na sa 2 ang bilang, at tinanggap niya sa kanyang sarili na kung nakatadhana silang magkita muli, mangyayari iyon sa takdang panahon. 1 segundo na lamang, kinumpirma ng sistema ang kanyang paglipat patungo sa pangunahing kontinente. Isang napakalaking haligi ng asol na liwanag ang sumabog at naghatid sa kanya palayo mula sa lugar ng mga baguhan. Dumako siya sa isang malawak na plaza ng lungsod, ang lugar kung saan dumarating ang bawat manlalaro na puno ng malalaking pangarap at mataas na inaasahan. Sa paligid, nagkukwentuhan ang mga manlalaro at sinasabing ito na ang tunay na simula, dito nagtitipon-tipon ang lahat upang maghanap ng makakasama. Ang malawak na lungsod ng Raven ay nakalatag sa kanyang harapan, tanda ng tunay na pagsisimula ng kanyang paglalakbay. Biglang may isang pangkat ng mga kabalyero na sumugod sa mga lansangan, sumisigaw at inuutusan ang lahat na lumayo at umusad. Kinaladkad ng mga bantay ang isang nakatabing kriminal sa plaza habang ito ay sumisigaw at lumalaban. Pinanood ni Kaiser ang sunod-sunod na pagbukas ng mga bagong katangian ng sistema para sa kanya, kabilang na ang entablado ng labanan, mga piitan, at mga pagawaan. Ang anino ng napakalaking lungsod ay nakabantay sa kanya, isang lugar kung saan wala ng mga pribilehiyo para sa mga baguhan. Isang paalala ang lumabas, pinapayuhan ang mga biktima ng krimen na magulat agad sa mga bantay ng lungsod. Tunay na humanga si Kaiser, dahil naiintindihan niyang ang pangunahing kontinente ay nasa ibang antas ng kaayusan at karunungan. Ayos ang mga ngalakal ang sumigaw sa kanya, nag-aalok ng lokal na inumin at pinupuri ang kanyang kapansin-pansing pulang kasuotan. Ang iba naman ay nagbebenta ng mga kakaibang pagkain tulad ng yulang at maiinit na sopas, na nangangakong may libreng regalo para sa sinumang bibili. Naiintindihan na ni Kaiser kung bakit marami ang napapilang at nakakalimot sa pangangaso dahil sa ganda ng buhay lungsod. Mabilis niyang sinampal ang kanyang sarili upang manatiling nakatuon, at ipinaalala sa sarili na maaari na niyang pagmasdan ang mga tanawin sa ibang panahon. Habang nakapasa ng espada at may puno ng kumpiyansang ngiti, iniisip niya kung saan dapat simulan ang kanyang unang pangangaso. Hindi rin siya naghintay ng matagal para makahanap ng aksyon. Sa isang mabilis at maayos na galaw ay hiniwa niya ang isang goblin. Tumuloy siya patungo sa kapatagan ng Raven, kung saan agad siyang napaliligiran ng panibagong grupo ng mga halimaw. Nagsimulang kumislap ang kanyang pulang balat na pananggalang habang yumapekto ang kapangyarihan ng 3 bahaging kagamitan, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kalamangan laban sa mga goblin. Agad na naparalisa sa takot ang mga halimaw at nawalan ng lakas ng loob sa sandaling makita siya. Tumalon ng mataas si Kaiser at ginamit ang kakayahang charging slash, upang linisin ang buong paligid. Tumagos siya sa gitna ng grupo, at kinumpirma ng sistema ang maraming pagpatay sa loob lamang ng ilang segundo. Dumapo siya ng maayos sa matataas na damo habang naghahanap na agad ng susunod na target. Kumikislap ang kanyang mga pulang mata at may dugo sa kanyang talam, na nagmumukhang higit pa sa isang manlalaro kundi isang tunay na mandaragit. Ang kanyang napakalaking pulang espada ay patuloy na lumalakas sa bawat kalabang kanyang pinababagsak. Hindi niya mapigil ang humalaklak, lubusang nahahalina sa kapangyarihan ng kanyang bagong kagamitan.
Dahil sa kanyang likas na lakas at patuloy na lumalakas na sandata, nagiging halimaw na rin siya sa larangang ito. Tinatamasa niya ang bawat sandali, nalulugod sa pakiramdam na parang walang makakalapit o makakapinsala sa kanya. Binuksan niya ang talaan ng mga gawain at tumango, ilan na lamang pangkalaban at tataas na naman ang kanyang antas. Biglang nagginto ang kulay ng kanyang mga mata habang nararamdaman ang pagbabago sa hangin sa kanyang likuran. Isang malabong kulay lilang anino ang sumugod mula sa dilim. Agad na napagtanto ni Kaiser na hindi ito halimaw. Ito ay tao. Siya ay si Newbie Killer, isang manlalarong nakamaskara na madalas tumitira sa mga mayayaman at baguhan, at sa kanyang palagay ay nakatagpo siya ng gintong mina. Bunot ng punyal ang ginawa ng assassin, at nagpa siyang ito na ang tamang oras para pumasok at pumatay. Sumugod siya pasulong at kinutya si Kaiser, sinasabing matitikman na niya ang kanyang kapalaran. Nagkalabog ang bakal sa bakal habang ang talam ng assassin ay napigilan ng mabigat na espada ni Kaiser. Nanlaki ang mga mata ng assassin nang mapagtantong wala man lang nigasgas na naiwan sa kalaban matapos ang kanyang palihim na atake. Nakatayo lamang si Kaiser doon, habang ang maitim na alingawngaw ay lumalabas sa kanyang katawan habang matalim niyang tinatitigan ang lumulusob. Naramdaman ng assassin ang panganib at sinubukang tumalon paatros upang lumayo at makabawi. Mula sa mga palumpong, sumigaw ang kanyang kasama at inuutusan siyang huwag nang magpaligoy-ligoy at patayin na agad ang target. Isang mamamana mula sa pangkat ng mga assassin ang tumalon sa himpapawid at nagpakawala ng 3 kumikinang na asol na palaso patungo kay Kaiser. Hindi man lang napigil o nabago ang galaw ni Kaiser, at walang kahirap-hirap na pinutol at winasak ang mga mahikang palaso gamit ang isang malawak na hagupit ng kanyang pulang espada. Isa pang miyembro ng pangkat ang sumugod mula sa gilid, sumisigaw sa tuktok ng kanyang boses habang itinataas ang isang mabigat na palakol upang hamampas. Walang kahirap-hirap na hinarang ito ni Kaiser, habang ang kanyang mga mata ay nagninangas ng malamig at mandaragit na liwanag habang nagkakiskisan ang dalawang talam. Sa isang mabilis na tulak, napapa-atras at nawala ng balanse ang may palakol, na lubusang nadaig ng lakas ni Kaiser. Inayos niya ang kanyang hawak sa puluhan ng napakalaking espada. Kalmado at tumpak ang kanyang mga galaw sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Sa isang mabilis at malupit na kilos, hiniwa at tinagpas niya ang kalabang mandirigma, nag-iwan ng bakas ng dugo sa hangin habang ito ay bumabagsak. Ang natitirang mga assassin ay natigilan at paralisado sa kanilang kinatatayuan. Namutla sila sa takot ng mapagtantong hindi na sila ang mga mangangaso. Nagsimulang umatras si Newbie Killer, nanginginig habang nagtataka kung paanong ang isang baguhan ay nagtataglay ng ganitong kalakas na kapangyarihan. Lumabas ang abiso ng sistema na nagtatalaga sa kanya bilang target. Sinubukan niyang tumakas, ngunit umaatake na agad si Kaiser, na parang aninong lumitaw sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Nakaharap si Kaiser sa natarantang assassin, at ang kanyang anino ay nagbigay ng mahabang madilim na lilam na tila lumalamon sa liwanag. May nakakatakot at nakangising mukha si Kaiser habang nakayuko sa kanyang biktima at kinutya ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Naliligaw ka ba? Saan man magpunta, laging may mga taong matitigas ang ulo. Hindi ito tungkol sa mga opisyal na tunggalian sa entablado, kundi sa walang habas at ipinagbabawal na pagpatay sa kapwa manlalaro. Ganoon na ang kalakaran noon pa man sa Demrock, at tila walang pagbabago sa larong ito. Iba-iba ang dahilan, mayroon dahil sa aliw, mayroon dahil sa mga kayamanan, at mayroon din dahil lamang sa galit at pagkabigo. Ngunit ayon sa karamihan ng mga manlalaro, ang pinakamasama sa lahat ay ang mga tinatawag na tagapatay ng baguhan. Ang mga ito ay nag-aabang sa mga katatapos pa lamang sa nayo ng mga nagsisimula, pinapatay ang mga ito, at inaagaw ang lahat ng kanilang mga gamit. Gaya ng lalaking nakatayo ngayon sa harapan ni Kaiser. Ngumiti lamang si Kaiser at muling nagtanong kung naligaw ba ito ng daan. Nanigas naman si Newbie Killer. Ang tanda ng pagtunto na nakakabit sa kanya ay biglang naglaho na parang bula. Hindi niya maunawaan kung paanong ang isang swordsman ay nakagamit ng kakayahang pang-assassin lamang tulad ng backstab. Bago pa man siya makabawi mula sa gulat, pinabagsak na siya ni Kaiser sa pamamagitan ng isang malinis at tumpak na hampas. Sumunod naman agad ang iba pa niyang mga kasama. Nakatayo si Kaiser sa ibabaw ng mga bangkay habang inaalis at nililinis ng sistema ang anumang paratang ng krimen laban sa kanya. Napagtanto ni Kaiser na ang naging tahimik at maayos na pamumuhay niya sa Ard ay dahil lamang sa mga pribilehiyo ng pagiging baguhan. Ang mga nakilala niya roon ay sadyang kakaiba lamang at pambihira ang kabutihan, ngunit ang natitirang bahagi ng daigdig na ito ay punong-puno ng mga masasamang loob. Ibinilwala na lamang niya ang kalat at gulo na kanyang iniwan at dumiretso upang kunin ang kanyang mga gantimpala mula sa mga natapos na gawain. Mabilis na tumaas ang kanyang antas habang tinatanggap ang mga karanasan at kayamanan, at sa wakas ay umabot siya sa 17 antas.
Dahil dito, sa wakas ay bumukas na rin ang napakalaking tarangkahang kanluran. Nakatayo si Kaiser sa pasukan, handa na para sa susunod na yugto. Ito ang gubat sa kanluran ng Raven. Isang lugar na sadyang mapanganib kung kaya't pati na rin ang mga tauhan ng laro ay nagbabala sa sinumang magtatangkang lumapit. Hindi tulad ng malawak na kapatagan sa silangan, ang lugar na ito ay parang bangungot. Siksik ito sa mga puno at halaman, at halos walang makita ang mata dahil sa kapal ng gubat. Puno ito ng mga goblin at dambuhalang mga insekto, at anumang sandali ay maaaring sumalakay mula sa mga madilim na sulok sa pagitan ng mga puno. Sobrang taas at bigat ng antas ng hirap dito kumpara sa ibang lugar. Dahil dito, nabuo ang isang hindi nakasulat na batas para sa sinumang nais pumasok, kailangang bumuo ng pangkat na binubuo ng hindi bababa sa 3 tao. Ang lugar sa tapat ng tarangkaan ay puno ng mga taong naghahanap ng makakasama. Ang mga taga-sanggalang at mga taga-atake ay sumisigaw sa kanilang mga baga upang makahanap ng makakasama. Karamihan sa mga pangkat ay nakatigil at naghihintay lamang dahil kulang sila ng isang manggagamot, mga manlalarong bihira lamang makita dahil mahirap itaas ang kanilang antas at hindi rin gaanong kasiya-siyang gampanan ang kanilang tungkulin. Napansin ng ilang tao si Kaiser na naglalakad ng mag-isa patungo sa tarangkaan. Inakala nilang isa lamang siyang kapos-palad na lalaki na naglalakad patungo sa kanyang sariling kamatayan. Kahit ang mga nasa matataas na ranggo ay hindi nangangahas na pumasok sa gubat na ito ng walang buong pangkat. Pinanood lamang nila si Kaiser na palayo habang nagtataka kung sino ba naman ang inaakala niyang tao siya. Ngunit walang pakialam si Kaiser sa kanilang mga patakaran at patuloy lamang na naglakad, hanggang sa maglaho siya sa loob ng madilim at nakakasakal na gubat. Isang pulang goblin mula sa gubat ang tumalon upang sumalakay, ngunit agad itong pinabagsak. Hindi nagsasayang ng oras si Kaiser, tinatahak niya ang daan at pinupuksa ang mga goblin na parang mga walang halaga. Sinubukan ng isa na umatake ng palihim mula sa mga sanga ng puno, ngunit nauna na siyang kumilos. Ibinaba niya ang kanyang mabigat na talim ng may lakas na sapat upang bitik-bitakin ang lupa. Nang sumugod ang isa pa, tumalon lamang si Kaiser sa himpapawid at binigyan ito ng isang malakas na sipa. Ang lakas ng pagtama ay lumikha ng isang maliwanag na pagsabog ng pulang enerhiya na umilo sa buong gubat. Dumaong siya ng maayos habang ang alon ng lakas mula sa pagtama ang tumapos sa mga natitirang kalaban. Isang goblin ang napadapa sa lupa, umubo ng dugo, at doon na nagtapos ang lahat para sa kanya. Umikot ng malawak ang espada ni Kaiser, nagpakawala ng alon ng mapanirang lakas. Bigla niyang napansin ang dalawang bagay na lumilipad at papunta diretso sa kanyang ulo. Hindi man lang siya natinag o kumurap, pinaikot lamang niya ang kanyang talim upang harangin ang mga ito gamit ang isang bilog na pananggalang na gawa sa enerhiya. Ang goblin ng mamamana na nanunood mula sa dilim ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumingon si Kaiser na may malamig at pulang kislap sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagpapalibang. Inihagis niya ang napakalaking espada sa himpapawid, at gamit ang lakas ng pagbagsak nito ay nagpatong pa ng isa pang hampas. Tumagos ng malalim ang talam sa katawan ng goblin habang nagkalat ang dugo sa paligid. Hinuli niya ang puluhan nito sa kalagitnaan ng hagupit at naghanda para sa susunod na pagliko. Lumabas ang abiso mula sa sistema, nawala na at natapos na ang bisa ng kagamitang pangmandirigma. Nakita ng mga natitirang goblin ang pagkakataon at pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Kaiser. Pinalitan niya ang hawakan ng kanyang sandata at tinawag silang mga basura. Dahil sa kanyang katangian bilang dalubhasa sa mga sandata, wala siyang limitasyon o paghihigpit sa paggamit ng anumang uri ng sandata. Ginamit niya ang backstab, ngunit sa pagkakataong ito ay hawak niya ang isang mabigat na palakol. Ibininaon niya ang talim nito ng malalim sa bungo ng isang goblin, na nagtapos agad sa labanan. Kinumpirma ng sistema na nagamit niya ang pangunahing kakayahan ng palakol, ang pagdurog. Nagsimula siyang umikot na parang ipu-ipo, tinatagpas ang anumang humaharang sa kanyang daan. Ang mga goblin ay nahahati sa gitna habang nagiging pula ang sahig ng gubat. Nakatayo siya sa ibabaw ng tambak ng mga bangkay habang sunod-sunod na lumalabas ang mga abiso ng pagpatay sa kanyang tabing. Pagkatapos ng masaker na iyon, tumaas ang kanyang kahusayan sa paggamit ng palakol patungo sa ikalawang antas. Sinuri ni Kaiser ang kanyang talaan ng mga gawain. Tapos na ang bahagi tungkol sa mga goblin, ngunit kailangan pa niyang makahanap ng isang kwintas. Bigla niyang naramdaman ang napakalakas na pagyanig sa ilalim ng kanyang mga paa at lumingon siya. Isang dambuhalang alupihan ang lumabas mula sa lupa mismo sa kanyang likuran. Ang halimaw ay mas mataas pa sa kanya, tumutulo ang malapot na kulay lilang likido mula sa katawan, at mukhang gutom na gutom. Sa kabila ng lahat ng karanasan at galing ni Kaiser, hindi niya napigilan ang pagmura dahil sa gulat at pagkabigla.
Sa kailaliman ng gubat, biglang lumipad at nagkalat ang mga ibon habang may isang dambuhalang nilalang na gumalaw sa ilalim. Tumalon sa himpapawid si Kaiser upang harapin ang isang dambuhalang alupihan sa gubat, na mas matayog pa kaysa sa mga puno. Hindi nag-aksaya ng oras ang halimaw at agad na sumugod patungo sa kanya gamit ang napakalakas na mga panga nito. Sumigaw si Kaiser at ibinuhos ang bawat patak ng kanyang lakas para sa susunod na galaw. Iwinasiwas niya ang kanyang napakalaking talam ng buong puwersa, na naglalayong wakasan ito sa lalong madaling panahon. Nag-apoy sa pula ang kanyang mga mata nang matano niya ang perpektong puwang at kahinaan sa baluti ng halimaw. Sumigaw ng malakas ang alupihan, na nararamdaman ng nakamamatay na puwersang paparating. Umiikot si Kaiser sa isang nakamamatay na arko, habang ang kanyang talam ay humahati sa hangin sa nakakatakot na bilis. Tumama ang hampas mismo sa mukha ng halimaw, na dinurog ang matigas nitong balat. Ang lakas ng pagtama ay lumikha ng napakalakas na alon na nagbagsak sa ulo ng halimaw sa lupa. Lumapag siya ng maayos, ngunit nakahanda na agad para sa susunod na atake nito. Hindi pa tapos ang laban para sa halimaw. Muli itong sumigaw at naghandang sumugod muli. Nanatiling kalmado si Kaiser, matalim at tumpak na nakatitig sa dambuhalang nilalang. Sinalag niya ang atake ng halimaw mismo sa kanyang talam. Nagliparan ang mga kislap ng apoy dahil sa tindi ng pagkikiskisan. Ang bigat pa lamang ng alupihan ay sapat na upang durugan ang isang karaniwang manlalaro, ngunit nanatiling matatag si Kaiser. Isang alon ng enerhiya ang kumalampag sa paligid ng kanyang mga kamay habang naglabas siya ng bagong sandata mula sa kanyang inventory. Kinutya niya ang pangit na mukha ng nilalang bago nagbigay ng isang malupit na hampas na tumagpas at tumukoy dito. Nagkalat ang dugo sa lahat ng direksyon habang ang ulo ng alupihan ay tuluyang nahiwalay at napunit sa katawan nito. Hindi pa siya tumigil doon, muling ibinaba niya ang espada upang siguraduhing tapos na ang lahat. Tinagpas ng mandirigma ang natitirang bahagi ng nakabaluting katawan ng walang kahirap-hirap at may lubos na katumpakan. Sa wakas ay tumahimik na ang dambuhalang insekto habang ang mga labi nito ay gumuho at naging isang tambak. Ginantimpalaan ng sistema ang kanyang pagsisikap at itinaas ang kanyang kahusayan sa paggamit ng espada hanggang sa ika-10 antas. Huminga ng malalim si Kaiser habang lumabas ang abiso ng pagtaas ng antas. Nanatili ang alikabok sa paligid ng wasak na bangkay ng dating nakakatakot na pinuno ng puok na iyon. Sinuri niya ang kanyang mga kakayahan, nasa ika-19 na antas na siya, at nakuha na rin ang mga titulo tulad ng Hari ng Mabilisang Pagtatapos. Nagsimula siyang maglaan ng mga puntos upang tiyaking mananatili siyang nauuna sa lahat. Maayos ang takbo ng lahat at natapos na niya ang karamihan sa mga gawain sa lugar na ito. Binuksan niya ang talaan upang makita kung ano pa ang natitira. May isang simpleng gawain tungkol sa paghahanap ng nawawalang kwintas para sa isang dalagang nagngangalang Camila. Hindi naman ito gaanong mahirap, kaya isinukbit niya ang kanyang talam at umalis upang tapusin ito. Tinahak niya ang daan sa gubat habang lumalalim na ang gabi, patungo sa tanda ng gawain. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang ibang mga manlalaro na nagtatalo kung sino ang nauna roon. Nakita niya ang puno kung saan matatagpuan ang kailangang bagay at nagmasid mula sa dilim. Kahit paano ay hindi gaanong marami ang tao sa ganitong oras, na nakatipid sa kanyang oras. Nakisama si Kaiser sa karamihan at nanatiling hindi napapansin habang nakikinig sa kanilang mga usapan. Nag-uusap ang ilan tungkol sa utos ng paghuli at parusa laban sa mga manggugulo. Nagtatawanan sila habang nagkukwento tungkol sa isang assassination boy na nakatagpo ng kanyang kapalaran dahil sa kanyang pagmamalaki. Sinasabing naglalakad daw ang lalaking iyon at ipinagmamalaki na ang kanyang pangalan ay Kaiser. Nagulat siya. Hindi niya inasahang mababanggit agad ang kanyang pangalan sa ganitong paraan. Itinanggi naman ng mga manlalaro ang mga alingaw-ngao, at inakalang isa lamang itong palabas ng isang tagahanga na nagnanais magpakol. Nakakatawa para sa kanila ang kwentong may isang swordsman na nakagamit ng kakayahan ng mga assassin. Nagpasya si Kaiser na mas mabuting manatiling tahimik pansamantala hanggang sa hamupa ang usap-usapan. Alam ni Kaiser na ang isang swordsman na may kasanayang pang-assassin at may 6 na natatanging katangian ay parang isang taong may pantirya sa kanyang likuran. Ang mga pangunahing samahan ay maaaring subukang kunin siya o kaya naman ay alisin siya bago pa man siya lumakas ng lubusan. Lalo pat ang karamihan sa mga matataas na manlalaro ay galing sa Demrock, at hindi sila nagbibigay ng puwang sa mga katunggali. Kung hindi nila mapasakamay o mapasunod ang isang tulad niya, gagawin nila ang lahat upang sirain siya. Nakuha niya ang nawawalang kwintas at tinanggal ito sa kanyang listahan ng mga dapat gawin. Kailangan niyang tapusin agad ang utos na ito para kay Camila habang hindi pa siya gaanong kilala at nabibigyang pansin.
Bumalik siya sa lungsod ng Raven, at nanatiling hindi kapansin-pansin habang pumapasok sa tarangkahan. Labis na natuwa si Camila nang makita siya, lalo na nang ibalik niya ang alahas na inaakalang nawala na nito. Natapos ang gawain, nakatanggap siya ng magandang halaga ng ginto at mga puntos ng karanasan bilang gantimpala. Ang dagdag na ito ang naging susi upang umabot siya sa ika-20 antas at makakuha ng tiket para sa pagbunot ng bagong kakayahan. Labis ang pasasalamat ni Camila kung kaya't nagpa siya siyang ibigay ang kanyang pinakamamahal na bagay. Ito ay isang kahon ng regalo na maaaring maglaman ng anumang bagay mula sa kanyang mga kakaibang koleksyon. Tinapik ni Kaiser ang ulo nito bilang panatag na sagot at pinayuhan itong maging mas maingat sa kanyang mga gamit. Ang kanyang kabutihan ay nagbunga naman dahil nagbukas ang isang natatanging titulo at umabot sa sukdulan ang pagtingin nito sa kanya. Nagpaalam na siya habang iniisip na ang pagiging mabuti sa mga tauhan ng laro ay talagang isang magandang paraan ng pagkilos sa larong ito. Nang matapos ang gawaing iyon, naghanap si Kaiser ng mas hamon na gawain. Isang pambihirang misyon ng paglilinis malapit sa tarangkahang kanluran ang nakatawag ng kanyang pansin. Kasama sa mga gantimpala ang isa pang tiket para sa kakayahan, kaya't hindi niya ito pinalampas. Naisip niyang pasukin ang pugad ng mga langgam, ngunit ang kuweba ng pinuno ng mga goblin ay tila mas magandang pagkakitaan. Nasa lugar na iyon ang mga kagamitang kailangan niya, ngunit may isang pasubali, kailangang nasa pangkat. Nag-aalinlangan siyang sumama sa iba dahil hindi pa niya nais ipakita ang kanyang mga natatanging kakayahan. Dumating siya sa pasukan ng kuweba ng pinuno ng mga goblin, na puno na ng mga manlalaro. Puspusan ang pangangalap ng kasama at lahat ay sumisigaw na naghahanap ng mga mahihiwagang may mataas na antas. Nariyan din ang mga mangangalakal at panday, umaasang kumita mula sa mga pangkat na sasalakay. Nagulat si Kaiser na makita ang napakaraming manlalaro ng iba't ibang gawain na nagtipon sa isang mapanganib na lugar. Isang mataas na mandirigma na nagngangalang Bastard Sword ang walang palem na tinanggihan ng isang magnanakaw na naghahanap lamang ng makakasama. Inutusan niya itong umalis, at inangkin na walang puwang sa kanilang pangkat para sa isang walang kwentang uri ng manlalaro. Nagtagumpay naman sa huli si Bastard Sword at ang kanyang mga kasama na hikayatin ang isang dalagang mage upang sumapi sa kanila. Pinanood sila ni Kaiser mula sa malayo, at napagtanto na ang pinsala mula sa mahika ang tanging bagay na mahalaga sa mga tao rito. Sa tiyak na kuweba na ito, ang mga mage ay parang mga Diyos dahil sa paraan ng pakikipaglaban ng pinuno nito. Nagsimula siyang mag-alala na baka ang isang nag-iisang swordsman na tulad niya ay hindi makahanap ng pangkat. Biglang napansin ni Bastard Sword ang kanyang nakatayo sa malapit at tinawag siya. Nag-alok ito ng puwang sa pangkat, nakakaiba dahil tila kumpleto na ang kanilang mga kasama. Sinabi ni Bastard Sword na sapat na ang taas ng kanilang mga antas upang hindi maging problema ang kanyang uri sa gawain. Agad na nakaramdam ng pagdududa si Kaiser at nag-isip kung dapat ba niyang pagtakpan lamang ito. Nagpasya siyang tanggapin ang paanyaya pansamantala, habang iniisip na kaya naman niyang harapin ang anumang balak nila. Kinumpirma ng sistema ang pagbuo ng pangkat ni Bastard Sword na may 4 na kasapi. Tinitingnan niyang mabuti ang kanyang mga bagong kasama, at naramdaman ang napakalakas na puot at masamang hangin mula sa mga ito. Ang mga mukha ng pangkat ay nakapilipit sa mga nakakatakot na ngiti habang naghahanda silang pumasok. Napagtanto ni Kaiser na hindi ito basta-basta paanyaya. Siguradong alam nila kung sino siya.